Eto ho, mga bossing, seryoso na tayo. Dito po, mga kababayan, ito December 24 pa po naging balita to, pero gusto ko lang balikan, mga bossing. Kasi ang akala ko, confidential funds lang ang problema ni Inday Sara Duterte. Nalilink pa din pala o nalilink din pala ang ating vice presidente sa droga. Ano po? Ano ang balita dito? Ito po ay galing sa balita ng Impact PH. No? Sabi dito, Quadcom calls for further probe into Sara's alleged ties to drug money. Meron po si dating Senador Trillanes na sinasabi ho, mga kababayan, na meron daw pong pumapasok na bilyon-bilyon na pera po galing doon sa mga big time tulak. At nabanggit nga po dyan yung pangalan na Hanilet, Sara Duterte, Pulong Duterte, parang si Baste nadamay din, kasama din yata. No? Sabi ko, nakapokus ang tao ngayon sa confidential funds doon sa pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo. Nakakalimutan natin, meron ganito pala na meron palang ganitong issue din. Basahin natin. Former President Duterte vehemently denies the accusation, once again offering to sign a bank waiver but later retracing, stating he would only do so if Trillanes hung himself o magbigti si Trillanes. Yan po yung talagang madiin na ayaw pabuksan ni dating Pangulong Duterte. At paulit-ulit po na sinasabi ni dating Senador Trillanes, pirmahan mo na yung waiver, no? Nang magkaalaman na. Pag-usapan natin yan sa pangatlong topic, no? Ito po yung kay Inday Sara, mga kababayan. Sabi ho dito, Quadcom calls for further probe into Sara's alleged ties to drug money. Sabi ni Alonly TV, fake news si Sara. Sabi ni Rene Balatbat, ayaw mag-sign ni Duterte ng bank waiver para magkaalaman na kung wala silang Yun nga ho di ba? Napakasimple lang ho nun. Kung walang tinatago, sige, pirmahan ko na yan. Mapahiya ka, Trillanes. Tsaka ho yung mga kababayan, yung, tawag dito? Yung pinagmamalaki ni, tawag ni Jordan G. Butiki, no? Ni Panelo, yung pinagmamalaki ni Panelo, nakakasuhan daw po si Trillanes. Wala naman, di naman natuloy. Mamaya, anuhin natin yan, i-discuss natin yan kung bakit hindi natuloy yung kaso ni dating Pangulong Duterte kay Trillanes na libel. No? Dito muna tayo. The House Quad Committee, in its 51-page report, recommended that the Anti-Money Laundering Law Council, o AMLAC, investigate alleged joint bank account held by former President Rodrigo Duterte and his daughter. Yeah. Pero ito okay lang, no? Wala akong problema yung joint bank account ng Vice Presidente at ni dating Pangulong Duterte. Okay lang ho yan, mga kababayan. Pero ang bago sa ating mga pandinig at dun sa kaalaman natin, Harry Roque at A.R. de la Serna, joint bank account. Yung mga mag-asawa, magtatay, magnanay, magkapatid, okay lang po mag-joint account no? Joint bank account. Yung kay Roque, nakakagulat. A.R. de la Serna at si Harry Roque, joint account. At doon po natuluyang mapasubo si Harry Roque, mga bossing. Sabi ni Bro Dax TV, naku, baka hindi naman Dax yan, ha? Yung iba sa inyo, sasabihin, Dax ako. Pero Juts naman pala, ha? Puro kayaw-yaw. Magkano ba bayad sa... Bayad. Baka mamaya pag diniscuss ko dito, itali mo yung sarili mo. Diyos ko, ano ba itong ginagawa ko? Kumakayod ako ng 10 oras sa trabaho ko, tapos ganito kinikita ko. Tapos si Mark Ramos nagsasalita, 1 oras ang pinakamatagal. Tapos ganun yung nakukuha bayad sa YouTube. 'Di ba pambansang nanay? Baka magkabigtian ng wag na nating alamin 'yon. Okay? Sa YouTube,
O yan, si YouTube nagbabayad yan. Malaking magbayad si YouTube. Uy. Biruin mo, yung comment mo na yan. O, piso. Versus dun sa isang oras kung magsasalita dito, tas babayaran ni YouTube. Ay, nako po. Baka magbigte. Anyway, dito tayo. No? Meron daw bank account si dating Pangulong Duterte at Inday Sara Duterte at meron nga daw pong pumapasok na napakalaki. Alam ko yung numero na binanggit doon, 2 bilyon eh. No? The Quadcom cited testimony from former Senator Sonny Trillanes regarding bank accounts shared by the Dutertes into which million of pesos were allegedly transferred by Uy. O yan. A known campaign donor. Trillanes claimed that between 2011 and 2013, grabe yung pera, over 133 million was funneled into accounts of the Dutertes and their associates. No? This transfer included 14.88 million to Vice President Sara Duterte. Naku, talagang kailangan magkabukasan ng bank account dito. Ano ho? Lalo na yung mga ganyan. Kung sakali na tumatanggap sila ng pera galing sa droga, mga kababayan. So, kukunik ito doon sa mga sinasabi, no, na kumakanlong sila ng mga big time tulak. Sabi ni Dimoy P, hala, ang dami. Sabi ni Ma'am Martel T, good day, Sir Marco. Hoy mga sir, tanong ko lang, bakit hindi nyo mahuli-huli si Bantag? Ganyan ba? Ayan na naman. Sabi ni Mayron, Rebangkos, bakit daw hindi mahuli si Bantag? Sir, ganyan din yung sinabi kay Buloyski. No? Sabi kay Buloyski, wala, hindi mahuhuli yan. Tingnan nyo, pinagtatawanan lang ni Buloyski yung mga kapulisan. Ayun, ngayon, si Buloyski ay malamig na bakal ang hawak. Ganyan din yung kay dating Pangulong Duterte. Puro kayo ICC. Nasaan na yung ICC mo, Mark? Dumating yung Interpol, no? Nakiusap ang ICC, humingi ng tulong ang ICC sa Interpol. Ayun, nag-iyakan yung mga DDS. Yung kay Bantag, masasakote din yan. Diba? Makukuha din yan. Kung si Tebes nga na lumabas na ng bansa nakuha Hindi pa lang maiuwi ngayon Si Bantag pa. Makukuha din yan. At alam na din ata ng NBI yung kinaroroonan ni Bantag, di ba? Nag-iyakan mga robot, sabi ni Fujiko. Tuloy ko, this transfer include 14.88 million to Vice President Sara Duterte's account, 15.65 million to the former. Grabe! Limpak-limpak na pera to ako yung mga natatanggap ko, 15 pesos, 41 pesos, di ba? Tapos ito, 15.65 million to the former president, 41.2 million to Davao City Mayor Sebastian Duterte, and 42.6 million to the former president, domestic partner Hanilet Abansenya. Grabe. Kaya siguro ayaw nilang pumirma doon sa pinapapirmahan na waiver ni Antonio Trillanes the third. No? Sabi dito? Meron NPA ka ba? Nasaan ba? NPA ka ba, Lods? Yan. No permanent address? O NPA? Wala namang NPA dito sa Grand Cayman. No? Walang ganun-ganun dito. Sa Pilipinas lang merong ganun. Anyway, the transaction were linked to manager's check, traced to Uy, who was named by confessed hitman Arturo Las Cañas as a drug lord in his testimony before the International Criminal Court. During one of the Quadcom hearing, Trillanes suggested that the Duterte administration war on drugs
was cover up to protect figure like Uy and former Presidential Economic Advisor Michael Yang. Si Yang hanggang ngayon ay nakakawala pa, mga kababayan. Pero yung maliliit nating mga kababayan, yun po, sumakabilang buhay na. Yung iba sinabi nila ng laban, ewan natin kung totoo, no? Dahil dun sa pagkakabanggit ni Bongo na merong reward system na nangyayari, mapapaisip ka, lahat kaya yan ng laban? Or baka sinabi lang ng laban, kasi nga, malaki ang makukuhang reward. Imbis na 500,000 lang kung dadalhin sa kulungan, 2 milyon kapag ka sinabi nilang nanlaban. Di ba?